pong si former DPWH Bulacan 1st District Engineer Alcantara, inamin ng ang substandard at ghost project daw po dyan sa Bulacan. At ang nagpaamin po sa kanya ay walang iba kung hindi, eto pong si Congressman Acop. Ngayon, ang tanong, bakit hindi satisfied at hindi sang-ayon ng mamamayang Pilipino? Alamin natin kung bakit. Eto, i-play po natin. Rosalie, may tinitingnan na ba ang House Infracom na reklamong pwedeng kaharapin ng dating DPWH Bulacan 1st District Engineer? June, ipinahayag ni House Infrastructure Committee at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na hawak nila yung mahahalagang dokumento na maaaring gamitin para mabuo yung mga reklamong maaaring maihain laban sa mga opisyal ng Department Ay, Nancy Vera, mega love shoutout po sa inyo ha. Thank you po sa panonood ha. of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineering Office, ganoon din ng mga private contractors, kaugnay ng mga maanomalyang proyekto sa probinsya ng Bulacan. Dagdag pa ng kongresista, posibleng plunder charges o reklamong pandarambong ang kaharapin ng mga ito. Ito, pakinggan nyo to mga kababayan, napakahalaga po nito. Inusisa sa House Infracom hearing si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara kaugnay ng substandard at ghost project sa Bulacan. Pinakita sa pagdinig ang mga kontrata ng mga questionableng proyektong mismong si Alcantara ang pumirma. Kabilang na ang konstruksyon ng reinforced concrete river wall sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang ghost project. Ang contractor dito ay ang Sims Construction Trading. At ang substandard flood control projects naman sa Barangay Francis Kalumpit, Bulacan at Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ang mga contractor ay ang Wawaw Builders at St. Timothy Construction Corporation. Kwestiyon si Alcantara kung bakit pumirma ito sa Certificate of Completion sa mga proyekto nang hindi ini-inspeksyon ng mga ito na dahilan kaya na-i-release ang pondo sa mga contractor. Sa tingin niyo gagawin kaya ni Alcantara yan kung walang nagbasbas sa kanya? Diba? Sa tingin niyo mga kababayan, may mananagot kaya dito na nasa likod ditong si Alcantara? Kasi parang ang dating dito kay Alcantara lahat babagsak yung sisi. Ano po yung sisi? Ika nga yung sisi. Diba? Babagsak lahat kay Alcantara yan. Eh ngayon, yung mga nasa likod ni Alcantara na dapat ay sinisisi, iyon po yung ligtas. Kaya nga dapat sa totoo lang masyado kasing obvious. Mamaya masyadong obvious yung mapapakinggan ninyo. Parang ang nangyayari kasi inihiwala yung politiko sa isyong ito. Kawawa naman yung district engineer. Hindi lang naman siguro siya yung nakinabang ng pera ng mamamayang Pilipino. Siguro may mga kasabwat yan dyan. Eh tapos sa magdudusa lang, yung district engineer lang. Yung mga kasama niya sa sarap, iiwanan siya ngayon sa ere. Diba? So anyway, tuloy pa natin. OR kung saan nabayaran yung Sims Trading in the amount of initially 43 million at yung pangalawa pong OR bilang second and final billing, yun po yung balanse. So, ibig sabihin, nabayaran po sila. Tama po ba? Yes, Sir Honor. So, paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Ang binabanggit ko pong kakulangan ko ay yung kakulangan kong puntahan po yung project dahil nag-rely lang po ako dun sa mga wait lang, nawala. Rosalie, may tinitingnan na ba ang House Infracom? Yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Ang binabanggit ko pong kakulangan ko ay yung kakulangan kong puntahan po yung project dahil nag-rely lang po ako dun sa mga nakapirma pong mga tauhan. Sino po? Certification? There is a documents that's the basis of the accomplishment in the public works, and that is statement of work accomplished signed by the project engineer and the implementing section po. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin everyday at napakarami pong ginagawa. Sabi ko nga po sa inyo, ako naman po yung nag-i-inspeksyon. Natapat po siguro itong mga project. We have
I think 500 plus project. O kung nag-i-inspection ka, di sana wala kang ghost project at wala kang mga substandard. Pag i-inspection ba yung ginagawa mo, papasok ka alas 10, lalabas ka alas 2? Minsan, kung anong oras ka lang pumasok, di ba paano ka pa makakapag-inspection yan? Papasok ka alas 10, lalabas ka alas 2, magkakasino ka pa. Di ba? Kaya nga dapat sa mga katulad nitong si Alcantara, makulong ito mga kababayan sa totoo lang, maimbestigahan, pag napatunayan nagkasala, makulong ito, at yung mga nasa likod niya, dapat madamay ang mga yan. Kasi kawawa talaga ang taong bayan dito. Anyway, tuloy pa natin. Next is 2025. Umamin din si Alcantara, siya ang nagpanukala ng mga questionableng proyekto sa Bulacan. Kayo po ba ang nag-propose Yan. ng mga project na ito na may isama sa NEP? Gaya po Pakisagot lang po. Kayo po ba ang nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. And this was never changed by the Plans and Finance Office of the Department of Public Works and Highways. Yes, Your Honor. Okay. So, walang politiko na involved dito. Nako! Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Si Alcantara, Oh, kita nyo na. Diba napaamin ni Congressman ako, pero bakit hindi masaya ang taong bayan? Kasi nga, may kasunod na o di walang politiko na sangkot dito, ikaw lang talaga nag-ano niyan. Sagot ni Alcantara, yes po. O di ngayon, sa kanya lahat ng sisi. Sino nga habuling politiko dyan? Eh di ba kung matatandaan nyo, may mga lumabas ng video dati na siya ay kinukulit pa ng politiko patungkol do sa budget. Tapos sasabihin, walang politiko. Di ba? Oo naman itong isa. Hindi niya alam na siya lang yung masisisi dyan mag-isa. Di ba? Hindi nyo ba napapansin mga kababayan? Parang ang nangyayari lang kasi dito, pasintabi po kay Congressman Acop, malaki po pagrespeto natin sa kanya. Pero in my personal opinion, parang ang nangyayari po kasi dito, nililinis yung pangalan ng mga politiko. Walang damay na politician. Eh maliwanag nga yung video dati ni Alcantara, mga kababayan, na kinukulit siya ng isang politiko kung magkano pa yung pondo. Kung may pondo na ba do sa tulay. Tapos ngayon kay na ang sisi, kay Alcantara na. Diyan pa lang mga kababayan, sa totoo lang, sinuportahan ko nung 19 Congress si Congressman Acop. At siguro sa mga ibang bagay at ibang usapin, susuportahan ko po siya. Pero dito mga kababayan sa issue ng flood control, mukhang hindi. Mukhang magkakasala kasi unang-una, ako naniniwala ako na may mga politisyang sangkot dyan. Naniniwala ako na hindi lang si Alcantara, may mga politisyan na nasa likod niyan. At yun ang dapat na maimbestigahan. Huwag natin agad pangunahan na sasabihin na di walang politician dito, walang mga politiko dito na sangkot. Pangit kung pakinggan yan. ang umamin sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na 2 hanggang 3 beses sa isang buwan kung magkasino. 2016 naging officer in charge sa tanggapan ng Bulacan 1st District Engineering si Alcantara sa ilalim ni dating DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar. Ayon naman sa nagbitiw sa pwestong si DPWH Secretary, Partida, yung si Alcantara, appointed dyan ni Mark Villar. Diba? At saka tingnan nyo mga kababayan, kung si Alcantara nga mismo na nagsabi, siya ay kinukulit patungkol dun sa isang budget ng tulay kung meron pa ba. Diba? Kung siya nga ay kinukulit ng politiko dun sa budget, sa tingin nyo walang kasabot na politiko yan? Natural meron yan. Secretary Manuel Bonoan, posibleng may iba pang ghost project sa Bulacan. Muli rin itong itinangging sangkot siya sa katiwalian o irregularidad sa mga proyekto. We are just investigating actually yung lahat ng mga projects in Bulacan. So yung dalawa sir, pwedeng madagdagan pa yon? Baka, Yung tingnan natin kung ano yung maibigay dun sa validation team Sir, do natin. you still maintain na hindi po involved sa any corruption kahit po nag-resign po tayo? Hindi po. I can shout. Hindi po ako involved. Samantala, pinagtibay ng Infracom ang mosyon ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno para tiyaking lahat ng miyembro ng Infracom ay walang conflict of interest sa isinasagawang pagdinig. Gayun din upang mapawian niya ang agam-agam ng publiko na hindi magiging whitewash ang investigasyon. Sa gitna ito ng mga ulat at hinalang may mga mambabatas na sangkot sa maanomalya at irregularidad. Sabi dito, may nag-comment, baka tinapalan si Alcantara ng politician para siya lang umako lahat ng kalokohan. Hindi. Kung titingnan nyo mga kababayan, nasa ano din naman yan.
Nasa mga nagtatanong din naman yan. Kung gusto linisin yung isang pangalan or pangalan ng mga kasamahan nila, may itatanong yan mga kababayan na talagang syempre si Alcantara naman talagang mas katatakutan niya yung mga politician. Syempre mga politician yan, maraming pwedeng gawin yan. 'Di ba? Mas gugustuhin niyang akuin na lang yung kasalanan kaysa mapahamak siya. Eh ngayon kung ang tanong nga naman sa kanya, o di walang involved na politician diyan. Natural kahit hindi naman totoo yan, oo na lang siya. Sa flood control projects. Motion, Mr. Chair, for all the members of the three committees to make a full disclosure of their financial, business, and pecuniary interests that may be directly or indirectly affected by any investigation into the government's past or present flood control project. Bunsod nito, sa loob ng 5 araw, kailangan magsumite ang House Infracom members ng sulat kung saan nakasaad na wala silang conflict of interest sa isinasagawang pagdinig. Samantala, bago pa man mag-umpisa ang pagtatanong ng mga kongresista sa mga contractor at DPWH officials, nagkatensyon sa ilang kongresistang dumalo sa House Infracom. Nagsimula ito na maghain ng mosyon si House Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na imbitahan sa pagdinig sina dating Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe at former House Appropriations Committee Chairperson na si Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, mga dating nanguna sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Kaugnay ito ng bilyong-bilyong pisong halagang insertions sa 2025 General Appropriations Act mula sa National Expenditure Program. Nagpahayag ng agam-agam dito si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. And tila ako, nung pag-aral ko ng 2026 proposed NEP, merong mga napasok na flood control projects na hindi nang galing sa baba. Mr. Chair, with due courtesy to my colleagues, yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations. Let us not make the investigation personal. Yes, let's invite the personalities mentioned. Let's do our... Hindi, totoo naman nga kasi mga kababayan, totoo din naman ang sinasabi dito ni Congressman Garin. Kasi nga naman, unang-una, kung kukunti nga naman yung insertion sa Congress, pagdating nga naman ng Senate, mga kababayan, lumalaki. And then nare-realign yung mga budget. So ngayon, hindi lang kasalanan ng Congress yan, kung hindi ang Senate may kasalanan din po dyan. Kaya nga dapat yung mga nanguna dyan, maipatawag at maimbestigahan din. Para malaman kung bakit nagkanda leche-leche yung budget, mga kababayan, at kung bakit napunta sa mga bulsa, or napunta sa mga palpak na flood control project, yung ibang mga insertion. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Away with motions and divisions of the House because we are losing focus. Balikan natin, ano bang iniimbestiga natin? Na mapunta ang pera ng taong bayan sa tamang proyekto. Na mapuntahan ang investigasyon sa dapat na mga baguhin. Still shopping on other malls. Tuloy natin. Wait lang shoutout po sa inyong lahat sa mga hindi pa nakakapag-like, mga kababayan. Like po sana natin yung ating live streaming. Thank you po That is the primary question. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number 1. Number 2, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,692,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. I have the floor. No, Mr. I have the floor. Para mapahupa ang tensyon, saglit na ipinagpaliban ng hearing. Pag-resume ng hearing, deferred o ipinagpaliban na ni Congressman Erice ang nauna nitong motion. Samantala, padadalhan naman ng sapina ang 5 contractors na no-show sa unang pagdinig. Partikular na ang Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Sims Construction Trading, Alpha and Omega General Contractors and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation at Wawaw Builders Corporation. Ayon kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Ridon, may mga hawak na silang dokumento para sa bubuing reklamo laban sa mga sangkot na opisyal ng DPWH at contractors. We have copies of all relevant documents to build the cases. The threshold for tatanong ko sa inyo mga kababayan, sa tingin nyo, may pupuntahan kaya ang investigasyon na ito? May mga politician kayang mapapanagot ito? Diba? May mga congressman kaya na possible na sangkot ang maiikulong, ang maiipakulong po nito. Nitong ginagawang investigasyon ng Kamara. Or ang ending nito mga kababayan at pupuntahan nito, magtatakipan lang sila. Hindi, ito tanong ko lang naman. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan,
Talagang parang ang nangyayari, laban doon sa mga tiwali, mga kurap, ang kalaban nila mismo taong bayan na. Kasi gaano kasakit nga naman ito sa mamamayang Pilipino na tuwing uulan, apektado trabaho nila, yung mga kababayang Pilipino nating nagsumika para magkaroon ng sasakyan, tuwing uulan yung sasakyan nila lubog sa baha. Nabagyan na nila na paghihirapan na bilhin, inutang pa nga yung iba, lubog sa baha mga kababayan. Yung mga bahay nila nabagyan na maipatayo, pag umuulan, especially sa kamay nilaan, lubog sa baha. Diba, pinakakawawa dito ang taong bayan eh. Kaya nga kung pwede lang mga kababayan na ipagkukulong lahat yung mga kurap na yan ang hindi na magsabuatan, dapat makulong lahat yan. So ngayon, ang tanong natin, sa tingin nyo may maipakukulong kaya itong komite na ito? Kasi kung wala pong maipakukulong itong investigasyong ito, sayang na naman ang pera ng taong bayan dito. Plunder is 50 million pesos. Plunder charges to be filed against all personalities in the soonest time. June, halos katatapos lang itong pagdinig ng House Infracom ngayong araw. Pero kanina, inisa-isa yung 11 contractors na dumalo dito sa pagdinig at tinanong sila kung meron ba silang substandard at ghost projects. As expected, syempre, ang isasagot nila pare-pareho, wala sila ng mga ito. Balik sa'yo, June. Kaya nga. Maraming salamat. Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Ayan, maliwanag mga kababayan inamin ni Alcantara yung patungkol sa mga ghost project at saka po sa mga substandard. Sa madalit salita, inaako niya. Diba? Na siya lang mag-isa ang may kagagawa nun at wala daw pong kasabwat na politiko. So kayo, naniniwala ba kayo doon? Comment below nga mga kababayan kung naniniwala po kayo doon. So comment below na din po mga kababayan kung ano po masasabi nyo sa usapin po na yan.